Hello mga ka-Antrep, good evening po sa ating lahat. Welcome back again to our channel. Kumusta po kayo? Sa mga bago pa lang po sa channel na ito at napadaan lang at ngayon nyo lang po ako nakasalubong, pasuyo naman po, pa-click ang subscribe button, pati na rin po ang notification bell para ma-notify kayo sa mga susunod pa nating i-upload na video regarding po like sa mga pagsisimula ng mga maliliit na negosyo, especially po sa motor parts business and accessories or motorcycle repair shop or motorcycle parts and repair shop business. So ayan, shout out po kay Sir Jopet Channel again. Paano po ginagamit ang cheque for due date, ma'am? Tapos kulang pa yung funds sa bangko. So alam niyo mga ka-Antrep, isa sa pinaka mahalagang duty ng pagkakaroon ng cheque is yung magkaroon ng tiwala or mayroon tayong parang collateral doon sa mga supplier na magpapautang sa atin at bibigyan tayo ng terms. Yun bang naka-terms? Kasi hindi na uso ngayon yung mga yung magpapa, ano tawag dito? Yung magpapa, ano ba tawag dito? Yung mga magpapa-consignment ngayon, ang mga suppliers pahabaan ng terms, tapos mag-i-issue ka ng post-dated check, yung kinatawag na PDC. Halimbawa, 30 days or 40 days, 90 days yung pinag-usapan nyo. Yung date ngayon, bilang ka ng like kung 120 days, ayan, dyan mo i-date yung cheque, yung amount na babayaran mo sa kanila. So, isa sa pinaka maganda at panangga at pang-collateral sa mga supplier talaga ay ang cheque. So, may mga supplier na hindi pumapayag na magpa-terms or magpa-utang kapag hindi mo sila i-issuehan ng post-dated check. Kasi napaka-importante din para sa atin, lalo na tayo mga baguhan, mga maliliit pa lang na mga negosyante, na dapat alagaan din natin yung ating mga checking account, bank account, kasi konektado yan eh. Ngayon kung tayo ay palagi natatalbugan ng cheque doon sa ating bangko, ay mababad record tayo. So malabong tayo naman ay ma-approve doon sa ating a-apply ang loan in the future for dagdag kapital. Kapag halimbawa nagdesisyon na tayo na mag-apply ng loan, tapos may mga ganun tayong record sa bangko na kung saan tayo may account, ay baka mahirapan silang ma-approve tayo dahil nga doon sa background at status ng ating account sa kanila. Ngayon pagdating naman doon sa mga suppliers, medyo magkakaroon din tayo ng bad records kung talagang paulit-ulit or kung natatalbugan tayo ng cheque. So okay lang sana kung isang beses na pagkakamali lang talaga, na nakalimutan lang talaga, pero kung paulit-ulit na, baka darating din yung time na hindi na sila magtatiwala at hindi na sila magpapa-term sa'yo kahit na may PDC ka pa. So kwento ko lang hindi ito malayo sa akin, napakalapit sa akin bilang kamag-anak ko. Ngayon may business sila which is grocery. Ang nangyari, mayroon siyang cheque syempre. So nagkaroon ng napakalakas na loob para kumbaga ipangsanggalang or collateral nga yung kanyang cheque doon sa mga supplier. So utang dito, utang doon, kabila kanan, harap likod na pangungutang sa mga suppliers kasi parang nag-wholesale din siya, nagpapa-wholesale din siya sa mga maliliit na tindahan. Ngayon lahat yun may mga post-dated check yun kasi syempre mga suppliers din hindi rin papayag na walang post-dated check. Ngayon ang nangyari, daming talbog. Noong una okay pa. Ngayon syempre nagkakaroon ng problema, tapos na over purchase na, kaya medyo nagkakapos na sa pondo. Ngayon ang nangyari, syempre pag kinapos ka sa pondo, tapos gusto mong gawan talaga ng paraan, hindi mo i-inform si supplier na walang sapat na pondo yung yung cheque na in-issue sa kanila at i-deposit nila yon sa kung anong nakatakdang date doon, ay tatalbog talaga yun. Ngayon ang nangyari, parang nagkaroon siya ng 4 or more than na natalbog na mga cheque. Alam nyo ba, kinlose yung account niya in that particular bank. Ngayon pagdating naman doon sa panibagong bank, nag-open account siya, ganun pa rin ang nangyari, kinlose na naman siya ng account doon. Tapos umopen naman siya sa pangatlong bank, ayun, naka-open account siya pero hindi siya pinag-open ng checking account. So napakalaking epekto nun sa negosyo natin kung halimbawang kagaya natin na wala tayong malaking pondo, wala tayong malaking puhunan para i-cash to cash basis or a COD nga sa mga magdi-deliver, i-cash on delivery. So doon sa terms, napakalaking opportunity at bagay nun para tayo maka-move doon sa ating pagninegosyo. Ngayon halimbawa mga ka-Antrep, ganyan, paano ba mag-issue ng cheque? Ganito po yun, napakadali lang po.
Siyempre, kung anong date ang pinag-usapan po ninyo ng inyong supplier, ayun ang ilalagay nyo. Halimbawa, 30 days. Kung anong date ngayon, bukas, start count ka 30 days. So, depende na yun sa inyo kung kasama ang non-working holidays or ang weekends. Ganun, bahala na kayo. Pero ang pinaka-tips ko po sa inyo, kung halimbawa pong kulang ang pondo ninyo sa inyong mga pinag-issuehan po, at least po, dapat 1 week before po ay ipaalam nyo na po sa kanila na on hold mo na yung cheque na naka-issue sa kanila kasi baka ma-short ka ng yung fund. Ngayon po, may mga suppliers po, like may oil supplier before, na pag nagko-collect siya, after niyang mangolekta ng mga cheque, dinidiretso niya na, iniiwan niya na sa bank kasi palagi siyang out of town. Ngayon, ang bank na doon ang nagdi-deposit or pinapasok na lang ang cheque. So I'm not so sure kung ano yung setup, kung mayroon ba siyang kamag-anak or asawa doon. Basta sabi niya kasi yung mga cheque na nakokolekt niya, iniiwan niya na lang sa bank kasi nga palagi siyang out of town para mag-sales, magbenta. So yung cheque, para kung may mag-job, pinapasok na lang. Pag ganun po, ay talaga po at least 10 days, ipaalam nyo na talaga na kukulangin kayo sa pondo. Wala namang masama kung mag-notice kayo ng maaga, tapos biglang nagkaroon ng pondo, okay yun. Halimbawa, sir, pa-hold po, halimbawa, 5 days pa bago bago ang date ng cheque na ipapasok nila or i-deposit nila. So 5 days before, nag-notice ka na, sir, paki-hold po muna ng cheque kasi kinulang po talagang fund ko. Hindi ako sigurado kung mapupunduhan ko ito sa ganyang date po. Pero para sure po at hindi tumalbog, ay paki-hold po muna ng cheque. Kasi kapag natalbugan po tayo ng cheque, hindi lang po tayo masisira sa supplier, hindi lang tayo masisira sa bangko, pero yung penalty po doon ay nakabase po doon sa amount po ng cheque na inisyu natin. Pero depende sa mga bangko kung magkano yung kanilang ipapataw na penalty. So, ang sabi sa akin sa video, medyo malaki daw. So, kaya pag-ingatan natin. Imagine, para ka bang nangutang na may interest na hindi mo na nga mabayaran yung interest, yung capital, hindi mo na nga mabayaran yung capital, how much more the interest pa kapag pahabain mo ng pahabain yung, diba, yung paulit-ulit kang papatong-patong na yung interest ng inutang mo or hinira mong pera. So, ganun din sa bangko. Kumbaga, kapos ka na nga doon sa principal, magkaka-penalty pa, so napakasayang. Dumating nga sa point yung sinasabi ko sa inyo, kamag-anak ko, nag-penalty daw siya ng nasa 25,000. I'm not so sure kung magkano din yung amount, pero I'm sure malaki kasi malaking grocery siya Tsaka nagpapa-wholesale na siya sa mga tinda-tindahan. So, ganun lang po. Mas maganda na po na tayo ay magpakumbaba at magpakita ng kababaang loob sa ating mga supplier kaysa magyabang-yabang tayo na ayan, akala may pondo, utang ng utang, pa-cheque ng pa-cheque, wala naman mga palang pondo. So kung walang pondo, wala ding silbi ang ating mga cheque. Ang laking bagay lang talaga po ng pagkakaroon ng cheque, lalong-lalo na po kung mayroon na tayong mga malakihang mga supplier. Like halimbawa yung mga malalaking kumpanya ng mga importer or ng mga malalaking kumpanya talaga ng mga galing sa mga Manila na mga supplier na direct to importer sila, matik yan, nangangailangan po talaga yan sila ng or nagre-required po talaga yan sila ng cheque doon sa mga mangungutang. Pero sa mga magsi-COD, hindi naman kailangan ng cheque. Pero yun na nga, isa sa napakalaking tulong, lalong-lalo na doon sa mga kagaya natin na hindi pa mapagkakatiwalaan ng mga supplier, yung salita lang, kailangan meron ka talagang sasandalan na cheque. Napakalaking bagay no na matulungan tayo ng cheque para magkaroon ng kumpiyansa ang supplier na pauutangin tayo. Hindi biro-biro po talaga ang pagkakaroon ng opportunity na magkaroon ng supplier na pauutangin po tayo. Napakalaking bagay. Can you imagine? Para kang nag-negosyo, literal siyang negosyong walang puhunan. Yun bang nandyan na sa'yo ang items, ibebenta mo siya sa loob ng 3 months or 4 months bago kasi singilin. Parang naubos mo na nga yung item paninda, di ba? Tapos hindi pa nagjuju yung iyong cheque. So literal talaga na wala ka ng puhunan. Ganun ang kalakaran sa mga ganitong klaseng business. Wala na ngayong mga nagpapakonsign pero pahabaan na ngayon ng terms. Kaya ayun, sana ay nakatulong po ang video na ito para sa lahat ng mga baguhan at para dyan sa mga nagpaplano na magsimula ng negosyo kahit na maliit pa lang, ayan, maganda na rin yun na meron tayong cheque para kahit sa maliitan na maliitan, meron na tayong pang issue at meron tayong pang collateral. So shout out to you Sir Jopi Channel. Sana ay nakapagbigay ng idea itong video na ito na pinag-usapan natin ngayong gabi.
Thank you so much. Comment na lang po sa mga gusto rin magpa-shoutout at sa mga gusto mapag-usapan yung ating mga kuro-kuro at mga iniisip. Baka makatulong sa inyo yung ating mga opinion dito sa ating channel. See you on my next video. Please don't forget to hit the like and subscribe sa mga hindi pa nakapag-subscribe at baguhan pa lang po dito sa ating channel. Ang aking other channel po ay Ann Bailey Vlogs, Facebook page Ka Antri Vlogs. Thank you so much. Bye-bye!